Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon, ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, narinig po natin ang mabuting balita sa Sabadong ito, ang Sabado sa 17 linggo ng karaniwang panahon. At ang ebanghelyo pong ating narinig ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista.
papaano siya naging martir, pinugutan ng ulo sa kulungan, no? Bagamat tragic yung kanyang pagkamatay, ay tingnan natin kung may matututunan po tayo dito. Una po, itong mga patayan na naririnig natin sa balita ngayon, o bawat balita na lang pag nagbukas ka ng TV o ng radyo ay may pinatay dito at may pinatay dyan. Minsan sa mga walang katorya-toryang dahilan. Road rage, no? Nabangga, nasagi, hindi lang nagustuhan, minsan nagbabarilan sa kalsada. Itong huling nangyari sa San Jose del Monte, halimbawa, no? 5 miyembro ng pamilya dahil lamang sa droga, dahil lamang sa nakainom, minsan dahil lang sa pera na hindi na ipautang o perang hindi na bayaran, nagpapatayan, minsan dahil lamang sa nanakawin ang cellphone, ay minababaril, nasasaksak. Wala pong kasaysay-saysay na pagkamatay o wala pong kadahilanan, no? Napakaliit na dahilan. Ganun na po ba talaga kamura ang buhay ng tao sa ating panahon? Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, ganyan din po ang sitwasyon ng pagkamatay ni Juan Bautista. Ano ito? Isang propeta, isang nagpapahayag, preacher in the desert, tinitingala at nirerespeto ng maraming Hudyo, kahit na ni Herodes mismo, no, ay pinapatay, pinapugutan ng ulo. Sa anong dahilan? Dahil sa isang sayaw, dahil sa isang maling pangako ng lasing na hari, dahil lamang sa sama ng loob ng isang nangangalunyang babae. 3 persona, 3 dahilan, walang katorya-torya, ipinagbuwis ng buhay ni Juan Bautista. Sana po yan ay maggumising sa atin, no, na minsan ingat po tayo sa ating mga emosyon o galit na nagiging out of control. Sabi nga nila, kapag nagtitrigger yung ating galit, stop muna bago ka magsalita o bago ka gumawa. Stop muna, no? At bumilang ka lang kahit 10, huminga ka lang ng malalim, baka sakali manumbalik yung tama nating pag-iisip. Dahil kung hindi po, madadala po na tayo niyan sa makagawa ng karahasan. Pag-ingatan po natin ang ating mga emosyon at mga galit. Pangalawa po ay makikita rin natin ang mensahe o ang isang leksyon na mapupulot natin kay John the Baptist. Ang naging dahilan po nung galit ni Herodias at ni Herodes kay Juan Bautista ay dahil sinabi niya kay Herodes na hindi tama na kuhanin mo ang asawa ng iyong kapatid. Pansinin niyo mga kapatid. Si John the Baptist, si Juan Bautista, ay may tinatawag na sense of what is right and wrong. Alam niya kung ano yung tama at ano ang mali. At siya ay may tapang na manindigan kung ano ang tama at katotohanan, kahit na ito ay unpopular, kahit na hindi ito ay kasisiyan ng ibang tao, ngunit kung yun ang katotohanan at yun ang tama, sasabihin niya, it is not right for you to do that. Minsan po sa ating panahon kasi mga kapatid, nawawalan na rin po ng sense of right and wrong. Kung hindi po natin matuturuan ang ating mga kabataan to judge, yun sense of ethical standard of what is right and wrong, baka magkaroon po ng confusion sa kanilang isipan, no, na yung mali nagiging tama, no, at yung tama ay dahil unpopular, dahil hindi uso, ay isinasantabi na lamang. Sana po bilang mga Kristiyanong Katoliko, sa ating sarili, sa ating pamilya, para sa mga kabataan, ay lagi pong maging maliwanag kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pangatlo po, kay Herodes, may matututunan din po tayo. Dahil bagamat nagsisi siya, no, na kung bakit ba siya nakapagbitaw ng isang pangako na ngayon ay hindi niya maatrasan, meron siyang sense of guilt naman, yung konsyensya. Meron pa rin siyang konsyensya. At sinasabi sa kanya ng konsyensya, hindi tama itong ginagawa mo at hindi mo tama na ipapatay si Juan Bautista. Ang problema lamang ni Herodes, hindi sumunod sa dikta ng kanyang konsensya. No? Mas nanaig sa kanya yung kahihiyan
kaysa yung dikta ng kanyang konsensya. Minsan po siguro para lamang makalusot sa kahihiyan, ginagawa na natin ng paraan ng hindi maganda, no? Unahin po natin yung ating sense of guilt. Marahil mga kapatid, ito rin ang dahilan para sa mga taong involved sa krimen o sa mga hindi magandang gawain, lalo na sa korupsyon. Parang wala nang kahihiyan, walang sense of guilt, no? Ba't mo pa ipagagawa yung kalsada? Pwede mo namang ibulsa. Ba't mo pa ipagagawa yung infrastructure? Pera na yan, cash na yan, sa'yo na yan, no? But where is the sense of guilt, sense of integrity, the sense of honesty, the sense of what is right and wrong? Sa atin pong mga Pilipinong Kristiyano, Katoliko, sana po ay wag po nating kalilimutan itong bagay na ito. Lagi tayong magiging conscious. At nawa, sa pamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo kung paano namatay si Juan Bautista, isang magandang halimbawa of what anger could do, what value of life, kapag ito ay nawalan na ng value, ay nagiging mura na lamang, no? And so at the same time, our sense of what is right and wrong, and the sense of guilt.